Hi everyone! Sa panahon ngayon, hindi na natin maiiwasan ang paggamit ng teknolohiya sa pang-araw-araw na buhay. Lahat tayo ay nakakonect mula sa paggamit sa social media, pag-order online at maging pagbayad ng bills pwedeng online na rin. Sa bawat galaw natin, nagbabahagi tayo ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, address, email at minsan pa yung mga financial details tulad ng credit card numbers. Pero, alam niyo ba na bawat beses na ginagawa natin ito, posibleng nalalagay sa alanganin ng ating privacy? Sa digital age, ang data isa lang mahalagang asset, ngunit ito rin ang naging target ng mga hackers, scammers at iba pang mapalinlang na tao o organisasyon. May mga pagkakataon ding hindi natin nalalaman na ginagamit na pala ang ating impormasyon ng walang pahintulot. Maaring sa maling paraan tulad ng identity theft o pagbebenta ng ating data sa ibang kumpanya. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng Data Privacy Act of 2012 o Republic Act 10173. Ang batas na ito ang nagsisilbing proteksyon natin laban sa maling paggamit ng ating personal na impormasyon. Layunin nitong tiyakin na ang bawat Pilipino ay may karapatang panatilihin ang kanilang impormasyon na pribado at secure. Ngayong araw, ating tatalakayin ang batas na ito, ngunit bago ang lahat, ay ating bigyang linaw ang ilang katauhang tinukoy rito. Ito ay ang data subject. Ang individual na personal na impormasyon ay pinoproseso. Personal Information Controller, ang entity na responsable sa pagkolekta ng pag-iimbak ng pagproseso ng personal na impormasyon. At Personal Information Processor, ang third-party entity na naproproseso ng personal na impormasyon sa ngalan ng controller. Sana'y huwag tayo maging kampante. Importante na alam natin ang ating mga karapatan at paano natin poprotektahan ang ating sarili sa mundo ng teknolohiya. Tara, simulan na natin. Thank you, Christine. Ngayon, tatalakayin natin ang layunin at saklaw ng Data Privacy Act. Ang pangunahing layunin ng batas na ito ay protektahan ang personal na impormasyon ng bawat isa. Sinisiguro nito ang ating impormasyon mula pangalan at contact details hanggang financial records ay ginagamit lamang sa tamang paraan at ligtas mula sa hindi o interesadong pag-access. Saklaw ng batas ang personal information. Lahat ng uri ng data, digital man o physical, tulad ng employee records o medical files, local and global reach. Kahit international companies na nagproproseso ng data ng Pilipino ay sakop. Private and public sector, pati gobyerno ay kailangang sumunod, tulad ng paghawak ng NBI o SSS sa inyong impormasyon. Ang batas ay may tatlong mahalagang prinsipyo na dapat sundin ng lahat ng data processors. Una, ang transparency. Dapat malinaw ang paggamit ng data. Pangalawa, legitimate purpose. Kolektahin lamang ang data para sa tamang layunin. At pangatlo, ang proportionality. Sakto lang ang dami ng hinihinging impormasyon. Bukod dito, saklaw ng batas ang kahit anong uri ng personal data, mapa-online man o offline. Halimbawa, kung ang isang kumpanya ay nagtatago ng inyong impormasyon sa kanilang database, kailangan nilang tiyakin na ito ay secure at hindi magagamit sa maling paraan. Ang batas ay naglalaman din ng malinaw na patakaran sa kung paano dapat gamitin, tago at burahin ang impormasyon ng bawat isa. Kaya kung ikaw ay may impormasyon na ibanahagi, siguraduhin may pahintulot ka sa paggamit nito. Tandaan, ang inyong data ay inyong pag-aari. Maraming salamat, Rosemary. Ngayon naman, ating tatalakayin ang ating mga karapatan bilang data subjects. Ayon sa Data Privacy Act, mayroon tayong 7 pangunahing karapatan. Una, the right to be informed. May karapatan kang malaman kung bakit kinokolekta ang iyong data at kung paano ito gagamitin. Dapat malinaw sa mga kumpanya kung ano ang layunin nila sa paggamit ng inyong impormasyon. Pangalawa, the right to access. Pwede mong hilingin na makita ang iyong impormasyon tungkol sa iyo na hawak ng isang kumpanya. Pangatlo,
the right to object. Kung hindi ka sang-ayon sa paraan ng paggamit ng iyong data, pwede kang tumanggi. Halimbawa, kung ginagamit ang iyong impormasyon sa marketing ang wala kang pahintulot, maaari mo itong ipatigil. Pang-apat, the right to erasure. May karapatan kang hilingin na burahin ang iyong impormasyon kung hindi na ito kailangan o ginagamit sa maling paraan. Pang-lima, the right to rectification. Kung may mali o kulang sa impormasyon mo, pwede mo itong ipatama or ipakorek. Pang-anim, the right to data portability. Maaari mong hilingin na ilipat ang iyong impormasyon mula sa isang system patungo sa iba pa. Halimbawa, mula sa isang bank account papunta sa iba pa. Pang-7, the right to file a complaint. Kung sa tingin mo'y nilabag ang iyong karapatan, may karapatan kang magreklamo sa National Privacy Commission. Ang mga karapatan ito ay ginawa upang matiyak na may kontrol tayo sa sarili nating data. Kaya kung may duda ka sa paggamit ng iyong impormasyon, huwag kang mag-atubiling kumilos. Sa mga businesses at government offices, may mga mahigpit na responsibilidad ang batas. Kailangan nilang, una, maglagay ng security measures para maiwasan ang hacking o data breaches, tulad ng firewall at encryption. Pangalawa, magtalaga ng Data Protection Officer or DPO na magbabantay sa compliance ng privacy laws. Pangatlo, magbibigay ng malinaw na pahintulot or consent forms bago kunin ang data. Kapag nagkaroon ng data breach, kailangan nilang i-report ito agad sa National Privacy Commission or NPC sa loob ng 72 hours. Napakahalaga ng ating data, kaya hindi biro ang mga parusa sa mga lalabag sa Data Privacy Act. Narito ang ilan sa mga gawaing lumabag o lumalabag sa batas na ito at ang kanilang karampatang parusa. Ang mga lalabag ay maaaring magmulta ng mula 100,000 pesos hanggang sa pinakamataas na 4 million pesos at maaari pang makulong ng 6 na buwan hanggang 7 taon sa pinakamatagal. Ang mga parusang ito ay layong ituro sa lahat, lalo sa mga organisasyon, na ang kahalagaan ng pagprotekta sa ating impormasyon. Sa bidyong ito, sana ay maging malinaw sa ating ang kahalagaan ng Data Privacy Act of 2012. Ang ating data ay mahalaga sa personal, kaya dapat natin itong pangalagaan. Lagi nating tandaan na ang karapatan natin ay may proteksyon at ang ating seguridad online ay responsibilidad din natin. Salamat sa panonood. I-customize ang privacy setting ng ating social media accounts. Limitahan ang makakakita ng inyong posts at personal information sa trusted contacts lang. Iwasan ang pagpo-post ng sensitive data tulad ng inyong address o financial status. Mag-log out sa devices at accounts pagkatapos gamitin. Lalo na kung hindi sa atin o hindi sa inyo ang inyong ginamit na gadgets or devices. At dapat rin maging updated sa mga bagong scams at cyber threats tulad ng phishing at hacking at marami pang iba. Tandaan, maging maalam at makilatis sa ating mga hakbang lalo na sa social media upang maiwasan natin ang hindi ka nais-nais na pangyayari. Ika nga, think before you play. At yan lang po ang mga halagang hakbang na may iwan ko sa inyo para protektahan ang ating data. Ako po si Mr. John Octobre at maraming salamat po. Sama-sama po nating protektahan ang ating data. Magandang araw po. Ang Data Privacy Act of 2012 ay para protektahan ang ating personal na impormasyon. Responsibilidad ng mga kumpanya para siguraduhin secure ang ating data. Bilang mga data subjects, dapat natin gamitin ang ating karapatan upang protektahan ang mga sarili natin. Tandaan, ang hindi pagsunod sa batas ay may karampatang parusa. At higit sa lahat, let's be proactive to keep our information safe. Kami, mga pagkalasa,
Sama-sama natin protektahan ang ating data.